Okay guys, so good morning. Update ko lang kayo kung ano yung na-upgrade ko sa Gixxer SF250. Okay, isa-isahin natin guys. So, let's go! Okay guys, so yung first na upgrade ko is itong tail tidy. Okay, so yung tail tidy natin guys, so na-order ko lang ito sa Shopee. Ito siya. And then yung ginamit ko na turning light, so yung original pa rin. Okay, so yung original pa rin yung kinabit ko dito. So gusto ko kasi yung okay sana yung LED kasi maliit lang siya, pero mas nagandahan pa rin ako sa original kasi malaki siya, so mas madaling makita. Okay, so nasa inyo na yan guys kung magbili kayo ng tail tidy. So pwede rin na yung aftermarket ang ilagay ninyo, yung LED. Okay, so unfortunately wala pa tayong plate number. So sabi nila 2 to 3 months magdating yung OR yung certificate of registration. So yun, hintayin na lang natin. Okay, and then so next guys, okay, so nagpagawa ako ng paddock stand. So DIY lang po ito mga kaibigan. Okay guys, DIY lang guys, pero parang may damage yung dito ko mas masyado mataas kasi ito, so para natatamaan yung swing arm ito. So ipapa-upgrade ko pa ito kasi ito dapat kasi yung paddocks ko is dito nakaklamp. So binili ko rin ito sa Shopee. Ito siya. So dito talaga dapat i-clamp yung paddock stand kasi ito siya hindi pa kasi dumating ito, kaya dito ko muna sa may swing arm nilagay. Okay, so papa-upgrade natin ito, palagyan natin ng clamp para dito na siya. Okay, para mas malinis tingnan. Okay, so DIY. Sa Shopee. So napaka-importante rin ito kasi anti-scratch dito sa tank natin. Okay? Kung okay ba siya, so makakita ba siya. Okay, yan. So ito side, and then kung gusto mo rin kung gusto mo rin dito, so mas madali ka makakita dito, although maliit siya pero sakop niya yung buong likod. Yan, kasi ito guys masyado siya mababa para sa Gixxer. Tingnan nyo naman So yung vision niya, ito yung vision niya parang dito sa ilalim ng grip. Okay, dito. So para mamatamaan to, so ang ginawa ko, so i-down ko siya konti para dito yung siya makita. Pero pag mayroon kang backride, so pag may backride ako, so hindi makikita kasi
pababangga dito sa tuhod ng back ride. So ang ginawa ko, dito na ako nakatingin sa may dito. So para makita mo yung likuran, dito ako nakatingin sa maliit na salamin. Okay, so ano pa ba? Okay, and then nagpa-install na rin tayo ng Akrapovic M1. Okay, so guys, first na in-install ko kasi dito is yung Easy Project. Okay, so okay naman sana yung Easy Project kung gusto mo talaga yung pangmalakas ang tunog. Parang bulabog kasi buong barangay dun eh. So nakita ako ito, yung Akrapovic M1. So ang ginawa ko, pinalitan ko. And then mas maganda kasi yung mas maganda yung tunog nito, guys. Promise. Kung mayroon kayong Gixxer SF250 user dyan, so highly recommend itong Akrapovic na ito. Napaka tahimik. So then buo yung sound. Okay, so hindi nyo talaga ma-express o hindi nyo talaga malaman kung ano yung tunay na tunog pag sa cellphone. Pero pag sa personal kasi, guys, buo yung tunog niya. Okay, so dati kasi nung nagatingin lang ako sa YouTube, so parang hindi naman ganun kabuo yung tunog niya pag sa cellphone, kahit na mag-kuan ka pa, mag-headset. Pero pag sa personal talaga, guys, highly recommended. Grabe, napaka buo yung tunog. And then na-miss ako sa kanya kasi pag sa neutral, so buo lang yung tunog niya. So napakatahimik. And then pag magka-RPM ka pag nagbiyahe ka na, tapos naka-RPM ka ng 7,000 to 9,000, so doon mo na makikita yung ingay niya. So yun, pag may checkpoint, so wala, hindi ako sinisita ng checkpoint. Hindi ko pa ito na try sa LTO, pero I think pasado ito siya kasi pag sa 2,000 to 3,000 RPM, so I think hindi siya abot na 1997. So LTO, baka naman. So magbantay na kayo dyan para makadaan na ako. Okay, and then to, so nagpa-custom lang ako ng elbow. So doon sa kaibigan ko, shout out Prince Bidjot. So baka naman. Okay, guys, so full yan siya ha. So nagpa-custom talaga ako sa kanya. Yun. Then so far, ano pa ba? Ano pa bang nabago? So yun. Yun lang, guys. Napaka-kaunti lang, pero tingnan nyo na yung look ng Gixxer SF250 natin. Napaka-astig na, guys. Okay, so shout out nga pala doon sa na-order ko na GoPro. Muntik mo na akong may scam doon Okay, so sorry guys kung hindi pa ako maka-top speed ngayon kasi akala ko ngayong araw ako maka-top speed kasi umorder ako sa Shopee ng GoPro. So dumating kahapon, and then nung kinuha ko na sa rider, I'm very disappointed, guys, kasi port lang yung nakalagay doon sa may package. So buti na lang, mabait yung rider. Sabi niya, "Sir, nabasa ko kasi yung order mo, GoPro nakalagay, tapos parang port lang yung, tapos sa ganong halaga, port lang ang nakalagay." So buti na lang, no, nakabantay tayo. Kaya kung hindi, goodbye talaga yung pera natin. So guys, sorry talaga, hindi ako maka top speed. Akala ko kasi okay yung na-order ko na GoPro. So matatry ko na kasi sana ngayon yung performance ng Gixxer natin. Okay, so guys, meron na ako nakasundo doon sa Facebook. So sana legit yun. So sabi ko kasi si Udi, kung ibigay niya yun, so yun na yung gagamitin natin, guys. So hintay-hintay lang kayo, guys, para pagdating ng GoPro natin, so dun makakapag-motovlog na tayo. Okay, sa ngayon, review muna ako sa na-upgrade ko dito sa Gixxer SF250 natin. Okay,
So guys, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang sa channel ko. And then hintayin nyo guys yung performance ng Gixxer SF250 natin. Okay guys, so kung may katanungan kayo about dito sa Gixxer SF250, so feel free to comment down below. So para masagot ko yung mga tanong niyo about dito sa Gixxer SF250. Okay guys, so meron din pala ako nilagay na sticker, Red Ball. Yun. Okay guys, that's all for today. Okay guys, so mag-outro na ako. Okay, so thank you sa panonood. Okay, then see you next vlog. Thank you. Bye-bye.